Ngayong taon ng yubileo, tayo ay inaanyayahang maglakbay ng puno ng pag-asa. Sa kabila ng maraming pinagdaraanan natin, binibigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa. Pag-asa na sa gitna ng kadiliman ay mayroong silahis ng liwanag. Pangako ng isang bagong bukas na maayos, mas kaaya-aya. Kasama ang Batang Minor TV Creative Team, ating pagnilayan sa lubhang banal na mga araw ng linggong ito, ang pakikilakbay ni Jesus sa atin upang magbigay ng pag-asa. Pag-asang magbibigay ng lakas sa atin upang patuloy na hangaring gumising bawat umaga ng may sigla upang mapagpatuloy muli sa kabila ng mga pagkabigo. Magbibigay ng lakas ng loob upang hindi pagapi sa takot o pag-iisa. Dahil hindi naman talaga tayo nag-iisa. Dahil kasama natin si Jesus. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong suwi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Ngayong Martes Santo, sama-sama nating pakinggan at pagnilayan ang pagbabahagi ng ating kapatid sa pananampalataya na si Sister Donna Arcega, isang katikista ng Diocese ng Malolos. Ang kanyang pagninilay ay may temang Jesus, karamay kung natatakot. Jesus, karamay kung tayo ay natatakot. Ito po ang ibabahagi ko ngayon sa panahon na ito ng Martes Santo, ang mga takot na nangyari sa aking buhay. Nang ako ay balitaan ni Sister Pearly na ako ay isa sa mga sharers ng Martes Santo tungkol sa takot, medyo nagdalawang isip muna po ako dahil hindi ko naman sigurado hindi ko alam kung may mga takot ako na nakatago dito sa aking puso. Na mga takot na nangyari sa buhay ko simula ng bata. At binalikan ko muna po ito bago ako sumagot ng yes kay Sister Pearly. At sa aking pagbalik tanaw o sa aking pagbabalik, binalikan ko, pagbabalik alaala ng mga karanasan ko, ay nakita ko po ang 4 na pangyayari o 5 pangyayari sa aking buhay na kung saan ako ay lubhang natakot para sa aking sarili, para sa aking kabuhayan, para sa aking kalusugan, para sa aking buhay. Yan ang mga takot ko po na nakita ko doon at ito po ay isa-isa kong binalikan. Taong 1988, nang ako po ay maging saksi ng isang pagpatay. Mga bandang 4:00 noon ng hapon, nang dumaan ang 4 na tao. Ang isa ay konsehal namin at ang 3 naman po ay mga armadong tao. Ang napagkamalan ko pa sila ng mga bagong sundalo, bagong lipat na sundalo sa amin, at yun pala ay mga NPA. So nakaakyat po ako dun sa puno ng bayabas dahil noong mga panahon yon, kararating ko lang galing sa simbahan, nag-aral ako ng katisismo at nag-Flores po kami, Flores de Maria. So nakasanayan ko na umakyat sa mga puno pagdating ng bahay para
kumain ng prutas, may daladalang asin, and then dumaan nga po ang 4 na tao nito. Pinagmamasdan ko sila dahil nagkukwentuhan naman. Dumaan din po sa tindahan na nigarilyo. And then patuloy lang silang naglakad na tumapat siya sa akin. Pinagmamasdan ko sila. At nung medyo nakalayo-layo na ng konti, nakita ko na pinaputukan nila si Kulas. Nag-step backward sila 3 beses at pinaputukan nila si Kulas hanggang si Kulas ay humandusay na. At sinigurado pa ng 3 ito na talagang patay si Kulas. Kaya sinipa-sipa na ganyan and then pinaputukan habang nakahiga na siya. Walang katao-tao po noon. Takot na takot ako dahil babalik ang mga NPA, papadadaan ulit dun sa tapat ko. So wala akong nagawa kundi ipikit ang aking mga mata, akapin ang puno ng bayabas, pero kinapako ko ang rosaryo sa aking bulsa na dala-dala ko sa simbahan. Kinapako ang rosaryo at dito ako nakakuha ng lakas. At dahil nga po ito'y summer, ito rin yung panahon na kaming mga bata ay mga legionary, Legion of Mary, ay nagdadasal din ng Santo Rosario para naman sa ating mahal na Birhen. Ay naisipan po namin ng mga bata na dalhin ang imahen dun sa isang bahay ng kaibigan namin na noong mga panahong yun ay inaabuso ng kanyang ama. Kaya dala-dala namin dun po ang mahal na ina, ang Birheng Maria, at dun kami nag-set up ng altar sa kanilang sala at nagsimula na kaming magdasal ng Santo Rosario. Maya-maya po dumating na po ang tatay. Pagdating ng tatay, ayan na. Hinabol po kami ng itak. Yung akap ko kay Mama Mary, tumakbo kami palayo, dumaan kami sa sagingan dito sa may gilid ng bahay nila, diretso kami sa ilalim ng tulay. At kami po ay hinabol ng tatay ng itak. So nag-iiyakan kami dun sa ilalim ng tulay pero wala naman kami magawa. Kapakap namin si Mama Mary, nagpapalitan kami, dasal kami ng dasal. And then nung medyo kalmado na ang aming mga sarili, umuwi na kami ng bahay. Bitbit pa din ang imahe ng Birheng Maria. Umuwi po kami ng bahay at sabi ko na wag na nating isumbong sa ating mga magulang. Baka kasi magpatayan pa sila. Baka sugurin ng tatay namin. Yung tatay nung nung kaibigan namin. Baka puntahan siya sa bahay ay mag-away pa sila. So sabi ko, okay na yun. Magpatuloy kami ng buhay, kaming mga bata. Magta 13 years old na po ako noon, 12 years old. So magpo-first year high school. 1988. After 10 years, 1998, graduate na po ako ng high school, graduate na rin ako ng college, at ako ay nagsimula ng magtrabaho. Nag-work ako sa Robinson's Land Corporation, sa Galleria Corporate Tower, at ang akin naman pong application ulit ay sa PCI Bank. So, nung natanggap po ako ng PCI Bank, may transition siya. So, from the Robinson's Land to PCI Bank. And then, pagdating ko ng PCI Bank, may opportunity ulit na nagbibigay po ng exam ang General Headquarters para sa mga pwedeng magtrabaho bilang civilian employee ng ISAF or yung Intelligence Service Armed Forces of the Philippines. So, ako po yung nag-exam. 600 lahat kami plus na nag-exam doon. At sa kabutihang palad, ako po ay pumasa. At napili ako sa out of, marami rin pong pumasa, pero napili ako sa isa sa 10. 2 kaming babae at 8 lalaki na magtatrabaho bilang karagdagang worker ng intelligence service. 2 years po kaming nag-practice o nag-training para dun sa aming trabaho. 2 years, ipinatatawag kami on and off. So, ako po, una excited ako. And then, nung malapit na mag 2 years, marami na akong naiintindihan sa nature ng trabaho. At nagsisimula na po akong
matakot para sa buhay ko. Iniisip ko noon na wag nang magtuloy. Kaya po, nag-back out na ako, nagba-back out ako, pero naiisip ko lang yon, pero sumangguni ako sa isang pari, kay Father Soc Villegas, na noon ay parish priest po ng EDSA Shrine. So siya ang nakausap ko tungkol dito at binigyan naman niya ako ng mga payo tungkol dito. So kaya't ako po ay, nung birthday ko, nang ipatawag kami ulit, birthday ko noon March 13, mag-a-ID na kami at pipirma na kami ng kontrata. Pumunta kami doon po ako nag-back out. Kaya't nagalit sa akin si General Kalimlim, ang Chief Intelligence Officer noon ng AFP. So sabi niya, anong pinagmamalaki mo? Yung bangko mo? Pagsisisihan mo na pinili mo yung bangko mo. Siguro po may alam sila kasi intelligence, may alam sila na magbebentahan, na ibebenta ang PCI Bank. And true enough, nung ibenta po ang PCI Bank, ako ang unang-unang natanggal. Nawalan agad ako ng hanap buhay. So natakot ako para sa sarili. Pero noon pong mga panahon yun, medyo nakalaya naman ako dahil ako'y pinalaya naman nila, pinakawalan naman nila ako. Pero this time, hindi na po yung, this time marami nang nagbabantay sa akin. Inihatid ako ng bahay ng mga sundalo, and then from time to time, mga sundalo po ang nagbabantay sa amin. At hanggang sa probinsya, tinatanong nila yung mga schools ko, na mga pinasukan, dahil po, pwede kasing ako ay informer ng mga NPA. So, natatakot ako sa buhay ko noon, baka kasi ako'y patayin nila dahil baka mapagkamalan akong NPA. So, takot na takot po ako noon. Kaya talagang grabe ang dasal ko. Mabuti na lang at ako ay nabigyan ng guidance ni Father Soc Villegas that time. So, taong 2008 po, after 10 years ulit, ako naman ay hinamon ulit ng pagkakataon. But this time, ay tungkol sa kalusugan. Kailangan ko pong mag-undergo ng total thyroidectomy o yung dito sa thyroid ko. Kailangan operahan dahil nag-hyperplasia po ako. At kung magtutuloy-tuloy yon at pwedeng i-declare yung nodules kasi marami ng nodules. So, kailangan tanggalin na. Otherwise, pwede itong maging carcinoma or maging cancer. So, naagapan naman po at sabi ko sa doktor, dahil inihanda ko ang sarili ko spiritually at inihanda ko rin ang sarili ko physically. Nakahanap ako ng doktor. Sa kakadasal ko, nakahanap ako ng doktor na galing Australia, nag-training at pagdating dito, hindi pa siya accredited doctor dito sa Pilipinas. So, pina-accredit ko po siya at siya ang nag-opera sa thyroid ko. Napakahusay na siruhano. Pero natatakot ako noon kasi natatakot ako mamatay. Natatakot po ako mawala ng boses. Kaya nung pong inooperahan ako, very, very maliliit daw ang ugat. Very thorough daw itong doktor. Sabi ng team niya, ang galing-galing daw ng doktor. Kaya't sinigurado niya na may boses ako pagkatapos ng operasyon. In-injectionan niya ako, tinurukan niya ako dito sa binti ko, at sumigaw ako ng napakalakas. Yun po yung hudyat na ang doktor na nag-opera sa akin ay pwede nang kumain. Pwede na siyang kumain, mag-lunch or mag-dinner na kasi alam niya na may boses ako. Yun po ang hiningi ko sa kanya, na huwag maapektuhan yung boses ko. Hiningi ko rin sa Diyos na huwag maapektuhan yung boses ko. Kaya pala, kasi ako pala ay magiging isang katikista at magiging isang tagapagpahayag ng salita ng Diyos bilang lektor. Ay, napakabuti talaga ng Diyos. At ang isa pa pong pangyayari sa aking buhay ay noong 2018, after 10 years ulit. 2018, nang kaming mag-asawa ay bumili ng printing business. After 6 months, binawi po yun ng nagbenta sa amin. At ang sabi niya ay,
siya na lang ang magbabayad noong utang namin sa bangko na mahigit 1,000,000 para dun sa pagbili niya ng business. So, siya na lang ang magbabayad. Kaya po, nagtiwala naman kami na babayaran niya. Pero sa kasawiang palad po, hindi na po niya nababayaran. So, ang cheque, kailangan naming bayaran dahil nakapangalan po yun sa amin. So, para talagang wag na siyang magbayad, ay gumawa siya ng kaso laban sa akin at ako po ay idinimanda. Kaya ito yung panahon na 2018, 19, 20 na ako ay nawalan ng trabaho ang asawa ko and we found ourselves on ground zero. Walang-wala. Hikahos. Kaya po ako'y natakot para sa kawalan ng kabuhayan. Tatakot ako na wala na kaming makain. Pandemic pa man din po nun. So, natatakot kami. Nagpapanik ang mga tao, nagpapanik buying, kami mag-asawa, nagpanik lang dahil wala naman kami masyado, wala kaming kabuhayan, pero hindi kami pinabayaan ng Diyos. Nandiyan siya. At yung mga panahong yon na ako'y nililitis, na kami walang-wala, tinuruan ko ang asawa kong mag-Lectio Divina. This time, kami ay nag-aral at laging nagbabasa, nakinig ng salita ng Diyos. At hindi naman po nagtagal, ang aking asawa ay na-hire or natanggap bilang attorney 5 sa isang government office at ako naman po ay naabsuelto sa aking kaso. Nagtuloy-tuloy ang buhay. Pero nung binalikan ko, sabi ko, habang binabalikan ko po itong aking takot na ito sa buhay ko, napansin ko na 1988, 1998, 2008, and 2018, every 10 years nangyayari yung takot. Kaya, noong 1988, nung ako'y naging saksi ng pagpatay, ang hinawakan ko ay Santo Rosario. Nung hinabol kami ng itak, ang hinawakan namin at inakap namin ang mahal na Birheng Maria. Nung ako'y natatakot dahil hindi ko maintindihan, hindi ko sure, hindi ko alam ang mga desisyon ko nun sa buhay, bata pa ako noon, pinasok ko ay Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Binigyan niya ako ng isang magagabay sa akin, si Father Soc Villegas. Nung ako'y ooperahan, natakot ako para sa aking buhay, natakot ako para sa aking kalusugan, ayokong magka-cancer. Inihanda ko po spiritually ang aking sarili. Nagnovena at pupunta ako sa humingi ako ng dasal sa isang mga madre, kaibigan kong madre sa Missionaries of Charity at pinahiram nila ako ng relics ni Mother Teresa, first class relics ni Mother Teresa na 1 linggo bago ako operahan, idinidikit ko siya dito sa aking clinic. Na hinihiling ko na through her intercession, tulungan niya akong magdasal na sana ay sa biopsy ay lumabas na hindi ito cancerous. Ayoko pong mag-treat, chemotherapy. At saka syempre gusto kong magkaanak, ayokong magka-cancer. So talaga pong takot na takot ako noon. At noong 2018, nung kami ay walang-wala, bumagsak ang kabuhayan, nagbayad ng mga utang, at humarap sa paglilitis, humawak po kami sa salita ng Diyos. Ang hinawakan namin ay ang kanyang salita sa pamamagitan ng Lectio Divina. At unti-unti, nakabangon kami. Unti-unti po ay naging maayos ang takbo ng buhay. Unti-unti, dumating ang mga blessings, ang mga grasya na inaantay-antay natin, na hinihiling natin sa Diyos. At sa panahon pong ito, na tinatawag kong landas ng kadiliman, yung aking pagtawid from landas ng kadiliman, papunta dito sa landas ng pag-asa. Yung pagtawid na yun, alam ko na magkahawak kami ni Kristo. Na magkahawak namin tinatawid yun
na siya ang gumagabay. Dahil naalala ko siya sa lahat ng mga ano na yun, mga sandali na yun. Naalala ko siya. Meron siyang ipinadadala. May mga ipinadadala siya. Meron siyang ipinapadalang tao, bagay, mga religious items na alam ko na salita ng Diyos, alam ko na siya ang nakatulong, siya ang naggabay sa amin sa pagtawid na ito. Kaya't Jesus, karamay kita, nakaramay kita sa mga panahon na iyon na ako ay natatakot para sa aking buhay, sa aking kalusugan, sa aming kabuhayan, sa aking kalayaan, at sa lahat ng mga takot na ito. Alam ko na pinalakas mo ako. Binigyan mo ako ng matibay na loob, tibay ng loob, malalim na pananampalataya, at higit sa lahat, pagmamahal. Na nakasama kita habang tinatawid ko at nilalakbay ko ang mga pangyayaring iyon, mga panahong iyon sa aking buhay. May takot pa kaya ako sa 2028? Palagay ko po meron. Hindi mawawala ito dahil ito isang emosyon. Meron. Marami pa rin akong kinatatakutan. Pero dahil nga po si Jesus ay nandiyan at alam ko na hindi niya ako pababayaan, hindi niya kami pababayaan. Ngayon po ay pamilya na kami, meron na kaming Linus, kaming mag-asawa, meron na kaming baby. At alam ko na siya pa rin ang gumagabay sa amin dahil ang baby po namin na ito, wala itong ginawa sa umaga kundi magbigay ng papuri sa Diyos. Alleluia, papuri sa Diyos, Salve Regina. Kaya napakagandang biyaya na ibinigay sa amin sa kabila ng mga takot na iyon na pinagdaanan ko sa buhay. Jesus, kamanlalakbay kita sa panahon ng kadiliman at takot. Dinadala mo ako sa panahon ng liwanag at pag-asa. Maraming salamat po at mabiyayang araw po ng Martes Santo sa ating kapag-blessing. Salamat.